Gusto ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng malalimang background check kay Orly Regala Gutesa, ang surprise witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig nitong Huwebes. Idinitalye niyang nagdala umano siya ng milyong-milyong pisong cash kina Congressman Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Sa social media post, sinabi ni Lacson na hindi man lang siya nasabihan at nagkagulatan na lang ng isa lang si Gutesa. Kailangan anyang makilati siya ng maigi dahil sa bigat ng kanyang bintang. Dagdag pa ni Lacson, lalong gumulo ang sitwasyon nang lumantad ang isang abogado at itinangging siya ang nagnotaryo sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Palsipikado anya ang kanyang lagda at hindi otorisadong ilabas ang kanyang notarial details. Sa patakaran ng Senado para sa mga investigasyon, dapat magbigay ng kopya ng statement ang sinumang witness sa committee secretary 24 na oras bago ang hearing. Bago tumistigo, sumumpa si Gutesa na magsasabi ng pawang katotohanan lang sa komite. Tinanong rin siya kung talaga bang notaryado ang pahayag niya na kalaunan pinamigay ng Senado sa media. Ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Pinuna naman ni Senador Sherwin Gatchalian na halos 50 billion pesos ang napunta sa mga kumpanyang iniuugnay kay Ko sa loob ng mga nagdaang taon. From 2022 to 2025, 34 billion na ho ang na-release to SunWest Corporation. So tinignan din ho namin yung isa pang corporation, Hightone Corporation, which is connected to Zaldico rin. So pag kinonbine ho natin yung mga projects awarded to SunWest and Hightone, lumalabas po almost 47 billion pesos po. Tinanong rin ni Senador Ronald De La Rosa ang Department of Budget and Management kung may impluwensya ba sa ahensya si Ko dahil puna niya basta si Ko ang nanghingi ang bilisan niya ng aksyon. So kaya nga ako'y nagtataka. Imposible magawa ito lahat ni Zaldico na walang kakunaybans dyan sa loob ng DBM. Mr. Chair, I don't think so na mangyari ito. Mr. Chair, we don't know what is the Congressman Zaldico as far as 5.1. the influence niya sa project. Because that is already Hindi ako by nagtatanong. agency po. Nakukulangan naman si Senador Erwin Tulfo sa mga ibinulgar ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At ayon sa ibang testigo, tila hindi tugma sa alam nila ang ilan sa mga sinabi ni Bernardo. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po. Ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15% doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes, Your Honor. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Boss Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Kinumpirma rin ni Alcantara ang dating sinabi ni Hernandez na lahat ng proyekto sa kanilang distrito ay may porsyentuhan at may cut ang mga mambabatas na tinatawag na parking fee. Nais naman ni Senador Francis Pangilinan na ipatawag ang asawa ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana dahil may kontrata umano sa gobyerno ang asawa nito. Interesting enough, ang asawa ni Mr. Commissioner Lipana, ang ginagamit niya doon sa kontrata is her maiden name. Olympus Mining and Builders Group Philippines, represented by Marilu G. Laurio. So mukhang merong concealment, no? Sa isa namang pahayag, sinabi ng Divina Law Firm na kinukondena ni Senador Bong Revilla ang mga binulgar ni Bernardo na pawang dian nila totoo. Handa umano si Revilla na makipagtulungan sa anumang investigasyon o legal na proseso. RG Cruz, ABS-CBN News.